Kabalo. Unang kamang-kamang. Nalagi. Ayaw, lagi ko diyan sa lagi. Susi ba? Bilisan nyo. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay ang pagbabalik ng dalawa kong kasama na nagbakasyon sa Pilipinas. Ako pala yung susundo sa kanila sa airport papunta ng bahay. Pero bago ang lahat ay magtatrabaho muna tayo. Ito pala ngayon ang weather mga kabayan sa Nuuk, Greenland, kung saan makikita nyo ang malakas na hangin, may kasamang ulan at snow. Halos ng daanan dito ay madulas kaya doble ingat kami dito pag naglalakad, lalo na pag magpatakbo kami ng sasakyan. May mga time dito na hihinto ka na lang sa gitna, lalo na pag paahon dahil nga sa sobrang dulas ng kalsada nito. Pag ganitong mga panahon ay umuulan siya, yung mga snow ay nagiging frozen siya at matubig. Kaya sobrang dulas mga kabayan. Ako lang pala ngayon mag-isa mga kabayan ang nagtatrabaho dito sa isang project. Halos mga kabayan ay nagtatrabaho ako dito ng 16 hours or mahigit pa. Sabi kasi ng boss ko ay kailangan daw itong matapos kaya depende daw sa akin kung kaya ko ilang oras yung kaya kong trabahoin ay okay lang daw sa kanya. Malaking kawalan mga kabayan yung mga kasama ko dahil nga ay wala akong kasama dito. Halos ako lang mag-isa. Palipat-lipat ako ng project kung saan building at kung saang area. Ito naman ay isang area naman kabayan. Hindi pa tapos yung trabaho ko ay tinatawag na ako ng boss ko kasi nga may ipapagawa siya. Gustong gusto niya dito kami mga kabayan ng mga Pilipino dahil hindi kami nagre-reklamo. Basta trabaho mga kabayan ay hindi talaga kami umuurong at hindi kami nagre-reklamo dahil kontento na kami mga kabayan dito sa mga sinasahod nila. Ako naman pag may ibinibigay sa akin na trabaho, pag matapos ko ay nire-report ko agad sa kanya kung ano na naman yung susunod. Hindi kasi ako mapakali mga kabayan pag wala akong ginagawa, lalo na pag may ipatrabaho siya sa akin na gusto niyang tapusin talaga. Kaya minsan ay hindi na ako nagbe-break time, matapos ko lang yung trabaho ko. Itong time lang din na ito ay pinagbigyan ko yung boss ko kasi nga ay may project talaga na kailangang matapos na ay dahil mayroong mag-occupy. Kaya ngayon ay pinagbigyan ko siya pero hindi ko na kaya mga kabayan pagka tuloy-tuloy na walang rest day. So nasubukan ko dito ay isang linggo nag-duty ako ng 12 hours, 14 hours at 16 hours tapos walang rest day. Pagkasunod ay nag-rest din ako dahil napapansin ko sa katawan ko ay medyo nanghihina ako dahil katawan lang natin yung puhunan, depende sa katawan natin pagkaya natin mga kabayan. So dito mga kabayan, bago tayo pupunta ng airport ay magpapagas muna tayo. So ipapakita ko sa inyo dito kung magkano yung presyo ng gas or diesel dito sa Greenland mga kabayan at magugulat kayo dito sa presyo. May kasama pala ako ditong Pilipino mga kabayan pero iba yung trabaho niya, ay plumber naman siya. Tapos reunification ang tawag sa kanya dahil yung asawa niya ang may papel tapos siya mga kabayan kinuha lang siya ng asawa niya. Gaya ko din mga kabayan, pwede ko din kunin yung asawa ko pag i-apply ko siya mga kabayan. Open work permit siya dito kahit magtrabaho siya ng iilan, kahit anong company yung pasukan niya pwede mga kabayan. So dito ay puno nga namin itong sasakyan namin ng gas mga kabayan o diesel mga kabayan yung kinakarga namin dito. Itong sasakyan pala namin ay Mercedes-Benz yung brand nito pero hindi siya malakas humatak mga kabayan, lalo na pagpaahon sa mga kabayan ay talagang madulas siya mga kabayan. So maganda naman yung winter tire niya kaso hindi siya malakas
hindi kagaya sa ibang sasakyan. So ito ay pinupuno ng kasama ko yung sasakyan namin ng diesel. Titingnan natin kung magkano yung presyo mga kabayan. So yan yung presyo, nasa 4.5 Danish kroner yung 1 litro or nasa 36 pesos mga kabayan yung 1 litro sa atin. Yung pagkakarga namin dito sa sasakyan mga kabayan, dahil sa company ito charge mga kabayan, mayroon lang resibo dito na kailangan mong pirmahan at re-register na nila dito at ikakaltas na ito sa company namin. So ito yung daanan dito, sobrang makintab siya, madulas, napakadelikado siya pagka hindi mo alam yung sekreto dito mga kabayan kung paano ka maglakad. Lalo na sa pagdadrive dito mga kabayan, bigla ka na lang dito iikot pagka hindi mo alam yung dadaanan mo dahil nga sa sobrang dulas ng kalsada dito ay maaari kang madisgrasya. Mayroong paliko kasi dito, paahon, pababa yung mga kalsada dito. Kaya medyo nakakakaba dito mga kabayan magbiyahe. So itong kasama ko ay ihahatid ko pala siya sa bahay nila dahil uwi na sila at uwian na ito. So ako naman ay didiretso tayo sa airport dahil susunduin natin yung dalawa nating kasama. So mayroon pala tayong isang kasama na hindi nakatuloy dito dahil na-upload daw siya. 3 pala itong kasama ko mga kabayan nagbakasyon. 3 dapat sila sabay dito babalik. Kaso yung kasama ko na isa na may edad na ay medyo mahina mga kabayan sa mga ganong papers. Yung e-travel mga kabayan na arrival yung ginamit niya pa rin na pinakita pagpabalik dito. Dapat e-departure mga kabayan yung gagamitin mo mga kabayan pagpabalik dito. Kaya sobrang hirap pag ganun mga kabayan, lalo na sa may mga edad na at hindi ganun kadali sa kanila yung mga information mga kabayan. So ito na yung kasama natin dalawa ay nasundo na natin dito sa airport. Medyo malakas nga yung ulan dito at nababasa na sila. Tapos may mga jacket sila mga kabayan na suot-suot. Siyempre Greenland na yung pinunta nila. Yun, malapit ng madulas itong kasama ko. Bago tayo uuwi ay papakainin ko muna itong dalawang kasama ko dahil alam kong homesick ito at gutom na. So ito yung grab and go dito na yung may-ari dito ay kababayan natin na mag-asawa Pilipina at Pilipino. So ito yung mga trabahante nila dito ay mga Pilipino din mga kabayan yung nagtatrabaho dito. Ang sarap ng mga luto nila dito mga kabayan. Talagang hindi ka ma-homesick sa pagkain pag dito ka kumain dahil may mga pansit, pares, kung ano-ano ang gusto mong ipaluto ay kumpleto sila dito. Sobrang saya ng kasama ko dahil makakain sila bago uuwi. So dito na nga ay nakarating na kami sa aming bahay at yung kasama ko mga kabayan ay lumabas na. Yung isa naman mga kabayan alam niya na yung diskarte kung saan siya dadaan, doon siya sa taas dumaan na may mga snow. So itong kasama ko lakas loob naman dito dumaan sa may matitigas na mga yelo dahil dyan dumadalo yung tubig, talagang nag-frozen yan dyan. So talagang kampante siya na makaligtas siya dyan mga kabayan, pero hindi natin alam kung anong mangyayari at saka mayroon siyang dalang bag mga kabayan. So yun na nga, nadulas siya dahil nga dyan sa dumaan sa gilid. Pag ganyan mga kabayan, medyo slant siya at saka makintab, huwag kang dumaan talaga dyan. Okay lang yun pag bagsak niya ay medyo hindi naman kalakasan at ako lang naman yung nakakakita. So yung ilalim namin dito ay may mga yellow na dito na parang scramble siya mga kabayan, ang lambot na ng snow. So pwede yan siyang apakan basta wala lang yellow na matigas sa ilalim dahil pag meron ay talagang sisimplang ka at dudulas ka. So ito yung kahoy na dinadaanan namin dito na sobrang kunat pa rin mga kabayan kahit nababasa siya dahil nga siguro walang init dito. Kaya dito mga kabayan pagpasok namin dito wala na akong pala-pala dito sa snow dahil wala na akong oras dahil nagtatrabaho ako buong araw, wala na akong rest day. Sa ngayon nakarating na sila. So mayroon na tayong kasama mga kabayan at kaalalay dito sa trabaho. So pagdating namin dito sa loob mga kabayan, bumili pala ako ng router mga kabayan dahil wala kaming internet dito. Mayroon akong sariling router pero sa akin lang mag-isa mga kabayan, so hindi kaya sa amin 4 dito. So bumili ako ng good for 6 person mga kabayan na makakaya dito sa aming mga gadget. So para hindi sila ma-homesick pagdating dito. Hindi gaya ko nung dumating ako dito na ako lang mag-isa, wala pang heater mga kabayan sa loob ng bahay, namatay. At saka malamig mga kabayan, wala pang internet. Sobrang lungkot ko, ako lang mag-isa. Ngayon medyo masaya ako dahil nandyan na yung mga kasama natin. So hanggang dito na lang yung aking video mga kabayan. Sa susunod mga kabayan mag-upload pa tayo. Sana wag kayong magsawa manood sa aking video dito mga kabayan. Yung presyo pala nito mga kabayan ng internet na nabili ko ay nasa 8,000 pesos, unlimited na ito. So 4 kami maghati-hati. Maraming salamat po sa laging panonood sa aking mga video and God bless po.